Ngayon araw nga, pauwi na kami na Maynila. Sa bus na nga lang kami kumain. Paano kasi mahal yung pagkain sa terminal? At habang nasa Roro nga kami, meron nangyari. Kaya ito nagkakagulo yung mga tao. Isang panibagong kwento na naman to. Kakatapos ko nga lang maligo. At ngayon araw nga, uwi na kami na Maynila. Kasi kailangan ko na umuwi para magtinda ng sorbetes. Sumakay na nga ako ng tricycle. Kasi anong oras na? Baka may iwanan pa kami ng bus. Isang linggo nga lang kami dito sa Iloilo kasi hindi kami pwede magtagal dito. Lalo na yung trabaho ko nasa Maynila. Pero kahit 7 days lang kami dito. Masaya kami kasi nakabakasyon kami dito. Nakarating na nga kami sa bus station at nakita na nga namin yung bus yung sasakyan namin. Kaya ito inutusan ko na si Labs na isakay na yung mga bata sa bus. At yung iba nga namin gamit, nilagay dito sa ilalim ng bus. Kasi masikip na doon sa upuan namin. At yung iba nga namin gamit, inakit na nga ng kuya ni Labs sa bus. Kasi yung mga laman yun, yung mga baon namin. Kaya yun na lang dadali namin sa mga upuan namin. Okay na nga yung mga gamit na ilagay na nga sa ilalim ng bus. Kaya ito pumasok na rin ako sa loob ng bus. Kasi nakita ko na safe na yung gamit namin doon. At pagpunta ko nga sa upuan namin, nagpaalam muna ako sa kuya ni Labs bago sa bumaba ng bus. Okay na, nakaupo na nga ako. At okay na nga lahat, nakaupo na. Nakatulog na nga si Labs pati si Baby Larky. At pati nga to si Baby One, ganoon din nakatulog na rin. Alas 10 pangalan ng umaga. Bali isang oras pa lang kami sa biyahe. Kasi alas maybe kami umalis. Nagsibaba muna nga yung mga pasahero. Paano kasi minto muna yung bus. At eto nga nagising na nga sila. Sinabi mo na nga ni Labs na dito muna. Kasi magsisiyar daw siya. Kaya eto ako muna nagbantay kay Baby Larky. Kasi yung mama niya magsisiyar muna. At makalipas nga ng mga ilan minuto, dumating na nga si Labs. Meron nga lalaki nag-aalok ng paninda niya. At sabi niya pasalubong nga daw to. Kaya eto lumapit ako. At tinitignan ko kung ano to. At mukha nga masarap. Kaya eto agad ako napabili. Para ipasalubong ko sa mga kamag-anak ko. Alas 12 na nga ng tanghali. Kaya eto mga pagkain namin hinanda ko na. Kasi dito na may kakain sa loob ng bus. Mas pinili nga namin magbaon na lang. Kasi mga pagkain dito sa terminal ang mamahal. Kaya mas pinili na lang namin magbaon kaysa bumili dito sa terminal. Mas makakatipid kasi kami pag nagbaon. Nagsandok na nga ako ng kanin. At ito nga sinasadukan ko para kay Baby One. At yung ulam nga niya hotdog. Kasi favorite niya daw to. Okay na, nalagyan ko na nga. Kaya kumulit ako ng plato. At yung sunod ko naman sasadukan para kay Baby Lin. Hotdog na nga lang binaon ko para ulam nilang dalawa. Para mabilis din kainin. Okay na, nalagyan ko na nga. Kaya itong dalawang plato, dinala ko na kay Baby One pati sa ate niya. Nabigay ko na nga yung mga pagkain nila. Kaya pagbalik ko sa upuan ko, nagsundok nga ulit ako ng kanin. At ito naman sinasadukan ko para naman to kay Labs. Kasi nagugutom na rin daw siya. At ito nga yung ulam niya, chicken. At tinati ko nga to sa dalawa para hati kami dalawa. Okay na nga to pagkain ni Labs. Kaya dinala ko na sa kanya. Okay na ako, makain na nga sila. At dito na nga lang kami sa bus kumain. Nakakaya naman kasi kung makikain pa kami sa karinderya. At dahil nga kumakain na sila, magsasandok naman ako para sa akin. Hindi naman pwede sila lang yung kakain. Kasi nagugutom na rin ako. Okay na, nasandok ko na nga to pagkain ko. Kaya hindi na rin ako nagtagal. Kumain na nga rin ako. Kasi nakakaramdam na rin ako ng gutom. At kailangan nga namin kumain para may lakas kami sa biyahe. Makalipas nga ng mga ilang minuto, natapos na nga kami kumain. Kaya ito tuloy na ulit yung biyahe. Buti na nga lang sakto. Pagkatapos namin kumain, paalis na rin to bus na sinasakyan namin. 12:47 na nga, kaya tapos na yung tanghalian. Kaya tuloy na ulit yung biyahe. Bigla nga ako nagising kasi winto na yung bus. Kasi nakatulog ako sa sobrang haba ng biyahe. 4:14 na nga ng hapon. Bali 7 oras na kami na sa biyahe bago makarating dito sa pier. At eto nga, tanong ko na yung Roro. At yan nga kami sasakay. What's up mga boss? Ay nandito na kami sa Katiklan. Sakay na kami ng Roro papuntang Batangas. Ngayon nag-stop bus muna kami. Yan. Hintay pa namin yung mga ticket namin. Wala pa kaya waiting muna kami. Bumalik na nga ako sa upuan ko kasi makalipas ng isang oras. Sa wakas dumating na yung mga ticket namin. At eto nga isa-isa natin natawag yung pangalan. Kaya ito tamang hintay lang tawagin yung pangalan namin. Natawag na yung mga pangalan namin. Kaya ito hawak ko na yung mga ticket namin. Kaya sa wakas makakasakay na kami ng Roro. Kompleto na, nabigyan na ng ticket yung mga pasahero. Kaya ito nagsisibabaan yung mga pasahero. Kaya nagsibabaan na rin kami. Kasi yung ticket namin kompleto na. Okay na, nakababaan na nga kami lahat sa bus. Ay nakano na kami. Sakay na yung barko. Sikat. Mag-aalas 6 na nga kami sasakay sa Roro. Paano kasi nintay pa namin yung ticket namin? Siguro mga isang oras din yun. Pero okay na yun. At least pasakay na kami sa Roro. At papunta na nga to sa Batangas. Mahaba pa nga yung biyahe nito. Siguro abutin ng mga 10 oras bago kami makarating sa Batangas. Nakahanap na kami ng pwesto namin. At ito nga si Baby One. Hirap na hirap kakabuhat. Okay na, inayos na nga namin yung mga gamit namin dito. 6:28 na nga kami nakapasok dito sa Roro. Paano kasi ang daming pasahero. Kaya natagal lang kami pumasok. At dahil nga mag-aalas 7 na, nagsimula na rin kami maghapunan. Mas pinili na nga namin kumain ng maaga para maaga kami makapagpahinga. Kasi pagod rin kami sa biyahe. Papunta pa lang dito sa pier. Kasi sa bus pa lang kanina. Inabot na kami ng 7 oras. Papunta pa lang dito. Kaya pagtapos namin kumain, baka magpahinga na rin kami. Natapos na nga kami kumain. Kaya ito si Baby Yuan, pati si Baby Lin. Ito tama cellphone lang sila. Kasi hindi pa daw sila inaantok. 10:30 na nga ng gabi. At isa't kalating oras na nga nakalipas. Kaya ito tulog na si Baby Larky. At yung dalawang batang gising kanina, ito nakatulog na rin. Nakakaramdam na nga rin ako ng antok. Kaya ito umiga na rin ako. Okay na siguro para matulog ako. Kasi yung mga bata tulog na rin naman. Bigla nga ako nagising. Kasi nanaginip ako ng masama. Ito daw Roro naging Titanic.
Kakapanood ko to ng Jack and Rose Kaya feeling ko ako si Jack at si Labs naman si Rose. Akala ko totoo na. Panaginip lang pala. Mag-alas 3 na nga na madaling araw. Nakatulog din ako ng 4 na oras. Okay na siguro yun. Tulog na tulog pa nga rin si Labs. At yung dalawang bata nga ganun din. Masarap din yung tulog nila. At siyempre si Baby Larky ganun din. Nakaramdam na nga ako ng gutom. Kaya kumuha muna ako ng baon namin. At eto nga hindi singkap. Nagbaon na nga lang kami ng ganto. Kasi dito sa barko 60 to. Naglakad na nga ako papunta sa tindahan. Kasi bibili ako ng tubig na mainit. At yung tubig na mainit nga nila dito ay 10 piso. Bakit kaya mahal ng bilhin dito sa Ruro? Hindi ko rin alam. Kaya yung first time ko sumakay dito, talaga nagulat ako sa mga presyo na mabilihin dito. Kaya ito pabalik namin, nagbaon talaga kami para makatipid din kami. Nakabalik na ako sa pwesto namin. At ito ang nising cup, tinatakpan ko kasi hindi pa luto to. Siguro mga ilang minuto pa bago maluto to. At habang iniintay ko yung nising cup ko na maluto, nag-google map muna ako para malaman ko nasaan na kami. At ito nga, malapit na kami sa Batangas. Siguro mga ilang oras na nandun na kami. 3:24 na nga na madaling araw. Siguro mga alas 5 na sa Batangas na kami. Kinuha ko ng inising cup ko kasi siguro naman luto na to. At nagugutom na rin ako kaya kakainin ko na to. Balik nga tayo sa presyo ng nising cup dito. Dito nga sa Ruro, yung nising cup na to ay 60 pesos. At sabi daw kaya mahal daw dahil daw yun sa tak. Kaya ngayon naintindihan ko na. Makalipas nga na mga ilang minuto. Natapos na ako kumain ng nising cup. Ginising ko na nga rin si Labs kasi mga ilang minuto na lang dadaong ng Ruro. Kaya ito pati si Baby Yuan, ginising ko na rin. At pati nga rin si Baby Lin, ginising ko na nga rin. Habang ito naman si Baby Larky, tulog na tulog pa rin. Pinagsapatos ko na si Baby Yuan pati yung ate niya kasi nakadaong ng Ruro. At mga ilang minuto na nga lang, tatawagin na kami para bumaba sa Ruro. At ito nga, ibang pasahero nga bumaba na. Kaya yung mga gamit namin, pinagbubuhat na namin. Okay na, nabitbit na nga namin yung mga gamit namin. Kaya hindi na rin kami nagtagal. Umalis na rin agad kami. Pababa na nga kami ng Ruro. At alas 5 na nga nakadaong dito sa Batangas. At sa wakas, malapit na kami sa Manila. Nakalabas na nga kami ng Ruro. At ito nga, inaarap namin yung bus namin. Siguro bago kami makarating sa amin, mga 4 na oras pa. Nakita na nga namin yung bus namin. Kaya ito, pinasakay ko na yung mga bata. At sumunod na nga rin ako sa kanila. Isang panibagong biyahe na naman to. Okay na, nakaupo na nga kami. At kompleto na nga yung mga pasahero. Kaya umalis na rin agad yung bus. Katulog nga ako sa biyahe. Paano kasi maaga ako nagising. Kaya nakaiglip ako habang nasa biyahe. Alas 6 na nga ng umaga. Bale 1 oras yung pala yung tulog ko. Okay na yan, at least nakatulog ako. At pagsilip ko nga kay Labs, ito gising pa si Baby Juan. Habang yung tatlo naman tulog na tulog. Siguro nagbabawi rin ng tulog. Umiglip nga ulit ako kasi mahaba pa yung biyahe namin. At eto nga, gising na nga yung tatlo. At habang si Baby Yuan naman nagising kanina, eto tulog naman. 8:55 na nga ng umaga. Bali mag-aapat na oras na kami sa bus. Kinising ko na nga si Baby Yuan. Kasi sa wakas, nakarating na kami sa terminal. At dito nga yun sa Cubao. At 9:30 na kami nakarating dito. Nagsibaba na nga kami kasi nagsibabaan na rin yung mga pasahero. At makalipas nga na isa't kalating araw. Sa wakas, nandito na kami sa Maynila. Sobrang haba ng biyahe namin. Pero kahit ganoon, nagpapasalamat ako. Kasi nakauwi kami na ligtas. Nakababa na nga kami ng bus. At hinihintay na nga lang namin yung mga in-order namin na pagkain. Dito na kami sa Maynila, sa Cubao, sa Quezon City. Nag-iano muna kami dito, tambay muna kami. Nag-order muna kami. Nag-order muna kami mga kain. At makalipas nga ng 30 minutes, dumating na ngayon yung order ko sa Grabs. At ito nga yung almusal namin. Kasi simula bumaba kami ng Roro, hindi pa kami nag-aalmusal. Kaya ito pagbaba agad namin ng bus, umorder agad ako ng kakainin namin. Para pag uwi namin, busog na kami. At magpapahinga na lang kami. Okay na, nabot ko na ang mga pagkain nila. Kaya ito nagsikainan na sila. At siyempre kumain na rin ako. Kasi kanina madaling araw pa nagugutom. Ngayon na nga lang ulit kami nakatikim ng Jollibee. Paano kasi doon sa tinulayan namin? Sobrang layo ng Jollibee. Hindi kaya ng Grab na pumunta doon. Pagkatapos nga namin kumain, nag-grab na agad ako na sasakay namin pa uwi. Mas pinili ko na nga lang mag-grab kasi may mga gamit kaming dala. Kasi kung magkukommute kami, mas mahirapan kami. Lalo na may mga kasama kaming bata. At dagdag mo pa yung mga gamit namin na dala. Okay na, umalis na nga yung grab. At makalipas nga ng 30 minutes, nakarating na kami na Nabotas. Kaya ito yung mga gamit namin. Isa-isa ko na nga rin binaba. Okay na, nababa na yung mga gamit namin.